Bakit nga ba masama ang mga Muslim sa paningin ng marami? Kung mapapansin kasi natin, sa napakaraming kasaysayan ng mga digmaan, ay halos palaging nasasangkot ang mga Muslim sa labanan. Subalit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga Muslim ay masasama dahil gaya ng ibang relihiyon, ang bawat individual ay may kanya-kanyang paniniwala. Gaya na lamang noong panahon ng mga Kastila, kung saan ang Kristyanismo ang itinuturing na isang relihiyong pinakamasama. Dahil sa panahong ito ang Kristyanismo ay may direktang kontrol sa gobyerno at ito rin ang isa sa naging pinakamalakas na sandata ng mga Kastila upang manakop ng mga teritoryo, kung saan sa pamamagitan ng kanilang mga aral ay nakokontrol nila ang galit at suporta ng bawat mamamayan ng isang bansa sa ilalim ng kanilang pamamahala. At nagbibigay rin sila ng direkta at mabibigat na kaparusahan noon sa mga taong hindi sumusunod sa turo ng kanilang simbahan. Subalit sa pamamagitan ng mga akda ni Gat Jose Rizal ay unti-unti nitong binuksan ang isip ng taong bayan mula sa pang-aabuso ng mga Kastila sa ating bayan na sinuportahan naman ng ating matatapang na bayani gaya nila Andres Bonifacio na nanguna sa pag-aalsa laban sa pananakop at pananamantala ng mga Kastila sa bansang ito. Kaya naman simula noon, matapos ang paghahari ng mga Kastila, ay nagbago na ang pamamalakad ng simbahan sa bansang ito dahil hindi na direktang nakikialam ang simbahan sa politikal na pamamahala ng ating gobyerno. Gayunpaman ay marami ring denominasyon o sekta ng Kristyanismo ang nabuo sa bansang ito, kung kaya't nananatiling may mangilan-ngilan pa ring relihiyon ang nais makisawsaw sa politika ng ating gobyerno. Samantala ang Islam naman sa Middle East, partikular na sa Iran, ay nananatiling may malakas na kapangyarihan ang relihiyon sa kanilang politika, kung saan kahit ang hindi mga Muslim ay kinakailangang sumunod sa mga patakaran ng Islam na kaisa sa pagpapatakbo ng pamahalaan nila, at ang hindi susunod sa kanila ay pinapatawan nila ng mabibigat na parusa. At dahil dito ay mas nagiging malakas ang relihiyong nagpapatakbo sa pamahalaan nila, habang nagkakaroon naman ng hindi patas na pakikitungo ang kanilang gobyerno para sa iba. Kaya't may tuturing na masama ang relihiyong ito dahil may direkta itong kontrol sa kanilang gobyerno. Gayunpaman ay may ilang Shia Muslim din naman na nasa labas ng bansang ito na walang kontrol sa kanilang gobyerno. Kaya't kahit katulad ng pamahalaang ito ang relihiyon nila, ay hindi naman sila maituturing na masasama dahil hindi naman sila nakikisawsaw sa politika. Kaya tanging ang mga Muslim lamang na nakikisawsaw sa politika upang duminahin ang bawat pamahalaan ang maituturing na masamang Muslim o ekstremista, gaya na lamang ng mga Muslim sa Europa na nais ipatupad ang Sharia law sa mga bansang kinabibilangan nito, kung saan kapag naipatupad ito, ang lahat ng tao sa bansang ito ay kinakailangang sumunod sa batas ng Islam, gaya ng pagsusuot ng hijab para sa mga kababaihan kahit hindi Muslim, pagbabawal kumain sa araw ng Ramadan kahit hindi Muslim, bawal ang seremonya sa publiko ng ibang relihiyon, at bawal din ang pagpaparami ng mga simbahan ng hindi Muslim, at bawal ang pagtuturo ng ibang relihiyon sa mga Muslim. Kaya't sa madaling salita, kapag naipatupad ang Sharia law sa mga bansang ito sa Europa, ay magmimistulan na itong Middle East. Kaya't malinaw na pag-aalis ng karapatan para sa iba ang hinihiling na ito ng mga ekstremistang Muslim sa Europa, dahil ang batas ng relihiyon nila ay kailangang ipatupad lamang sa kapwa nila Muslim na may kaparehong paniniwala sa kanila, at ang kanilang pagsamba ay kinakailangan lamang din nilang gawin sa mga puok sambahan nila at hindi sa mga kalsada ng malalayang bansa na nakaaabala at nagdudulot rin ng takot para sa iba, lalo na at mas nagiging popular sa buong mundo ang mga katagang Allahu Akbar na isinisigaw ng mga ito, na bagamat nangangahulugan lamang ito na si Allah ang pinakadakila, ay nagbibigay ito ng pangamba sa maraming tao dahil ang mga katagang ito ay madalas nilang isinisigaw sa gitna ng mga kaguluhan na tila ay pinagbubunyi nila ang kaguluhang ito, kung saan ang katagang Allahu Akbar ay mas nararapat lamang nilang banggitin sa panahon ng kanilang taimtim na pananampalataya at hindi sa panahon ng mga kaguluhan na tila ay ginagamit nilang salita upang mas paalabin pa ang damdamin sa kaguluhan ng kapwa nila mga Muslim
na malinaw na nagtuturo ng kagalakan sa karahasan, paghihiganti at pakikipaglaban. Ito ang malinaw na dahilan kung bakit nagiging masama ang imahe ng mga Muslim sa maraming tao sa mundo, dahil ang matitinong Muslim ay tahimik lang sa kanilang pananampalataya at hindi nakikisawsaw sa kababawan ng mga ito, kaya't lubhang mapanganib sa buong mundo ang paglaganap ng mga ekstremistang Muslim sa panahong ito. Dahil sa ganitong mga kaganapan nagsisimula ang maraming revolusyon sa kasaysayan ng ating mundo, kung saan ay ganito rin ang nangyari noon sa Iran bago nila tuluyang maagaw sa Pahlavi Dynasty ang pamamahala sa bansang ito. Kaya't kung hindi mapipigilan ng mga bansa sa Europa ang pagdami ng mga ekstremistang Muslim sa bansang ito, ay hindi imposibleng sila naman ang masakop ng mga teroristang grupo, lalo na dahil sa kahirapan ay madaling naaakay ang ilang Muslim sa mga gawaing ito dahil hindi sapat ang kanilang kaalaman sa maaaring kahantungan ng mga ginagawa nilang ito. Kung mapapasailalim kasi ng Islam ang mga bansa sa kontinenteng ito, ay mas darami pa ang mga digmaan sa buong mundo, at kahit pamanalo ang Islam o masakop nila ang buong mundo, sa huli ay ang gobyerno lamang din nila ang makikinabang sa paghahari nilang ito, dahil ang mga nauto nilang mga ekstremistang Muslim ay magsisilbi lamang nilang tau-tauhan sa pamahalaang ito, at mamumuhay sila gaya ng ating mga ninunong Pilipino na pinahirapan noon ng mga Kastila at kinontrol gamit ang pag-iisa ng relihiyon sa kanilang gobyerno. Kaya't hindi dapat magpadala ang mga natitirang mabubuting Muslim sa mga propagandang ito na nagpapakitang kailangan nilang dominahin ang buong mundo, dahil kahit anong relihiyon pa ang mamuno sa bawat bansa sa mundo, ang lahat ng mamamayan nito ay sasailalim pa rin sa kapangyarihan ng mga abusadong politiko, at sa huli, ang simpleng mamamayan pa rin ang magdurusa. Kaya't hindi kailanman dapat direktang ginagamit ang iisang relihiyon sa pamamahala ng isang bansa, dahil ang lahat ay may magkakaibang paniniwala, mga paniniwala at karapatang kailangang irespeto, at hindi para dominahin ang iba para maghari sa mundo.